Welcome back sa Tagalog Drama Recaps. Ngayon ay ipapaliwanag ko sa inyo ang isang action at comedy film na pinamagatang RIPD na inilabas noong 2013. Ang departamento ng pulisya na ito ay hindi katulad ng ibang departamento ng pulisya. Dahil hindi nila hinahabol ang mga ilegal na dayuhan na imigrante o hinahabol ang mga magnanakaw sa mga bangko. Sa halip, hinahabol nila ang mga patay na tao. Nagsimula ang pelikula sa pagpapakita sa atin sa dalawang pulis na nagngangalang Nick at Roy na hinahabol ang isang malaki at matabang lalaki. Ngunit hindi ito ang isang tipikal na malaking mataba, ito ay napakabilis at nagagawang dumikit sa mga dingding. 4 na araw na ang nakalipas, inilibing ni Nick ang mga piraso ng ginto sa kanyang bakuran at naglagay ng puno ng orange sa ibabaw nito. Nakatira siya sa kanyang magandang asawa na nagngangalang Julia, at napansin niya ang puno ng orange. Sa pagsisinungaling tungkol dito, inilihis ni Nick ang usapan sa kanilang sitwasyong pinansyal. Pero tiniyak ni Julia sa kanya na hindi niya kailangan ng anumang materyal na bagay, gusto lang niya ang kanyang asawa. Sa istasyon ng pulisya, sinabi ni Nick sa kanyang kasosyo, na si Bobby, na nagpasya siyang ibigay ang ginto bilang katibayan ng kanilang kamakailang drug bust operation. Sinubukan ni Bobby na kumbinsihin si Nick na ipagpatuloy ang kanilang plano na sinasabing kailangan niya ang pera para kay Julia. Ngunit ayaw siyang biguin ni Nick at determinado siyang gawin ang tama. Ipinangako ni Nick kay Bobby na hindi niya sisirain ang kanyang pangalan dito. Sa hindi inaasahan, sinabi ni Bobby na ibibigay din niya ang kanyang ginto na nagsasabi na tama si Nick. Nang biglang, naputol ang kanilang pag-uusap ng isa pang pulis. Sa pagsasabing nakuha nila ang address ng isa pang sindikato ng droga, tumungo sila para sa isa pang drug bust operation. Sa kanilang paglalakbay, pabirong nagradyo si Nick sa iba pang mga pulis na si Bobby ay may isang salita ng motibasyon para sa koponan. Sumakay siya sa biro ng kanyang kaibigan, pinaalalahanan ni Bobby ang lahat na huwag mabaril. Sa kabaligtaran, si Bobby ang bumaril kay Nick sa kanilang pagsalakay sa mga sindikato ng droga. Sa pagsasabi na hindi niya maaaring hayaang i-turnover ni Nick ang ginto, binaril siya ni Bobby at siya ay nahulog sa kanyang kamatayan. Ngunit hindi pa ito ang katapusan para sa kanya. Binuksan ni Nick ang kanyang mga mata at tumigil ang oras sa kanyang paligid. Pagtingin niya, nakita niya ang isang vortex sa langit na hinayla si Nick pataas. Pagkatapos, natagpuan ni Nick ang kanyang sarili sa isang opisina, nakaharap sa isang babae na nagngangalang Mildred Proctor. Ipinaliwanag ni Mildred na namiss niya ang judgment, na tiyak na magdadala sa kanya sa impyerno dahil siya ay isang maruming pulis dahil mayroon siyang mga kasanayan na kailangan nila. Kung gayon, inalok niya si Nick na sumali sa RIPD o sa Rest in Peace Department. Ang kanilang trabaho ay hulihin ang mga patay na tao na tumakas mula sa paghuhukom upang ilagay sila kung saan sila tunay na nabibilang. Nang marinig na ibabalik nila siya sa Boston, pumayag kaagad si Nick. Alam ni Mildred na ginagawa niya ito para maibalik ang dati niyang buhay, ngunit sa kasamaang palad, hindi na niya ito gagawin. Nangako lang siya na makakakuha siya ng magandang rekomendasyon sa kanyang paghuhukom. Pagkatapos, ipinaliwanag niya kay Nick na ang kanilang mga huhulihin ay tinatawag na DDoS. Gaya ng nasabi, ito ay mga patay na tao na hindi pa dumaan sa husgado at patuloy na nabubuhay kasama ng mga tao. Ngunit sa sandaling sila ay pumutok, lumalabas ang kanilang anyo bilang mga halimaw. Tinanong ni Nick kung paano nananatili ang mga patay na ito sa mundo ng mga buhay. Sinagot siya ni Mildred na sa maraming tao na namamatay araw-araw, may iilan na nakakalagpas sa sistema. Sumunod, siya ay tinanggap sa RIPD Boston. Kasunod, ipinakilala ni Mildred si Nick sa kanyang kapareha na si Roy. Si Roy ay isang mambabatas noong siya ay nabubuhay pa at dating manliligaw ni Mildred. Katulad ni Nick, pinatay din siya ng kanyang partner at ngayon, mas gusto niyang magtrabaho ng mag-isa. Ngunit sinabi sa kanya ni Mildred na wala siyang pagpipilian. Ang dalawang lalaki ay bumalik sa mundo ng mga buhay at pinapanood ni Nick ang kanyang libing. Tumakbo si Nick patungo kay Julia at sinubukang sabihin sa kanya ang totoo ngunit hindi niya ito nakikilala. Pinipigilan siya ng mga pulis sa lugar, kasama si Bobby. Lumalabas na sa mata ng mga nabubuhay, iba ang hitsura at tunog ng mga opisyal ng RIPD. Parang hindi hahayaan ng universe na ilahad nila ang tunay nilang pagkatao. Para sa kanilang living identity, si Nick ay isang matandang inchik habang si Roy ay isang hot blonde na babae. Sa kanilang unang misyon na magkasama, ipinaliwanag ni Roy na ang mga DDoS ay nagiiwan ng mga negatibong landas saan man sila magpunta at iyon ang dahilan kung bakit madali silang matunton.
Ang mga namamatay na halaman, bigong mga elektron-ikong aparato, negatibong enerhiya, lahat ng may negativity ay maaaring konektado sa isang dedo. Pagkatapos, tinanong ng dalawa ang isang lalaking nagngangalang Stanley. Sunod-sunod na tanong ang ibinato nila hanggang sa pumutok si Stanley at nahayag ang kanyang tunay na anyo bilang isang dedo. Poposesan na sana ni Nick ang dedo ngunit bigla itong nanlaban, pinutol ang braso at tumakas. Sa kanyang paglabas, nilamon nito ang mga piraso ng ginto. Hinabol ng dalawa ang dedo, at pinalo siya ni Nick gamit ang kanyang putol na braso. Ang dedo ay nagsuka ng mga piraso ng ginto. Nakilala ni Nick ang mga ginto dahil kapareho ito ng mga ginto na ninakaw nila ni Bobby noon. Nataranta, sinubukan ng dedo na salakayin si Nick. Sa kabutihang palad, nabaril ito ni Roy. Pagkatapos, kinukutsa niya si Nick dahil sa kanyang performance. Inis na inihagis siya ni Nick sa harap ng tumatakbong boss, dahilan para lumipad ang sombrero ni Roy sa hangin, talagang nagpaasar kay Roy. Sa istasyon, kinumbinsi ni Nick si Roy na dapat nilang imbestigahan pa ang tungkol sa ginto dahil ginawa ni Stanley ang lahat para protektahan ito. Tinanggihan siya ni Roy noong una, ngunit pinapakalma ni Nick ang ego ng lalaki at nagawa niyang kumbinsihin siya sa huli. Kinabukasan, dinala ni Roy si Nick sa kanyang impormante, na si Elliot, na isa pang patay. Tinanong ni Nick si Elliot tungkol sa ginto, ngunit wala siyang nakuha. Napansin pala ni Nick na nagsisinungaling siya. Pinagmamasdan nila si Elliot mula sa malayo at nagulat sila nang makitang nakasalubong ni Bobby ang dedo. Kinuha ni Bobby ang ginto mula kay Elliot at pagkatapos ay umalis. Sa wakas ay nagkaroon si Roy ng interes at nagpa siya na tulungan si Nick sa kanyang pagsisiyasat at sinundan nila si Bobby sa bahay ni Nick. Doon, nakita nilang hinuhukay ni Bobby ang gintong ibinaon ni Nick. Nakita ni Nick kung gaano ka-disappoint si Julia sa kanya, habang humihingi ng paliwanag si Roy kay Nick. Ginawa lang daw niya ito para sa pera, ngunit hindi niya alam kung ano ang koneksyon ng ginto sa mga dedos. Sinundan ng dalawa si Bobby sa airport kung saan siya nakipagkita sa isang lalaki. Tinambangan ni Nick at Roy ang lalaki at dinala siya sa freezer habang nakatutok ang baril. Tinanong nila ang lalaki tungkol sa ginto kahit na wala siyang sinabi kundi ang pagmamataas. Binyantaan siya ni Nick na papaluan siya ng malakas, ngunit ginawa niya ito ng mag-isa. Di nagtagal, siya ay naging malaking matabang lalaki tulad kanina. Sa kasalukuyan, hinabol ng dalawa ang dedo. Nahihirapan ang dalawa at nagdulot sila ng mga aksidente sa paligid. Sa huli, nakuha ni Nick ang ginto mula sa dedo ngunit nakatakas ito. Sa istasyon, pinagalitan sila ni Mildred sa pamamagitan ng pagpapalem sa isang dedo na hindi lamang makatakas, ngunit nalantad sa publiko sa kalagitnaan ng araw. Bilang resulta, sila ay dinala sa Eternal Affair. Doon, natuklasan nila na ang ginto ay bahagi ng isang artifact na tinatawag na Staff of Jericho. Ang Staff of Jericho ay nagbibigay daan sa tunnel sa kabilang buhay patungo sa Earth. Gamit ang artifact, ang mga patay ay pupunta sa mundo ng mga buhay at ito ang magiging katapusan nito. Gayon din, ang dalawa ay sinuspinde at sasailalim sa isang pagdinig na malamang na magtatapos sa kanila na mabura ng tuluyan. Dahil bilang na ang kanyang mga oras, pumunta si Nick kay Julia upang subukang ihayag muli ang kanyang sarili. Bagamat mukhang gumagana sa una, pinaalis siya ni Julia at umalis. Lumalabas na nakatingin sa kanila si Roy at pinagsabihan si Nick. Sinasabi niyang kailangan niyang palayain si Julia at hayaan siyang mabuhay na wala siya. Natrabaho nila ang gumawa ng mapayapang mundo para sa mga nabubuhay na taong iniwan nila. Ngunit hindi masyadong tinanggap ni Nick ang payo na ito at nagsalita ng masama laban kay Roy. Pagkaraan ng ilang oras, napagtanto ni Nick na siya ay mali at humingi ng tawad kay Roy. Ang dalawang lalaki, kung gayon, ay sumang-ayon na itigil ang paparating na delubyo. Hinala ni Nick na si Bobby ay hindi lamang isang magnanakaw, ngunit isang dedo mismo. Gayunpaman, wala siyang napansing dedo vibes mula sa kanya. Sinabi ni Roy na mayroong isang bihirang artifact na maaaring itago ang negatibong enerhiya na inilalabas ng dedo. Napagtanto ni Nick na palaging may dalang bracelet si Bobby na sinasabing mula sa kanyang lola. Samantala, nakipagkita si Bobby sa isa pang dedo upang bigyan siya ng isang piraso ng isa pang artifact. Ang kanilang pag-uusap ay nagpapahiwatig na malapit na nilang makumpleto ang ginto para sa Staff of Jericho. Kinabukasan, tinawagan ni Julia si Bobby para sabihin ang tungkol sa revelasyon sa kanya ni Nick kagabi. Nagbigay ito kay Bobby ng ideya na bumalik si Nick bilang isang opisyal ng RIPD. Sa parehong oras, dumating sina Nick at Roy sa lugar ni Bobby,
at mabilis na itinago ni Bobby ang isa pang piraso ng ginto. Na-corner siya ng dalawa at inutusan siya ni Nick na tanggalin ang medalya sa kanyang bracelet. Di nagtagal, ang paligid ay agad na nabulok sa sandaling alisin ni Bobby ang medalya sa kanyang kamay. Matapos kumpiskahin ang ginto, dinakip nila si Bobby, ngunit hindi man lang siya nanlaban. Sa istasyon, mukhang maraming dedo ang nahuli ng ibang opisyal. Isa na rito ang dedo na nakipagkita kay Bobby kagabi. Lumalabas na ang lahat ng ito ay plano ni Bobby at ang iba pang dedos. Nang bumukas ang vault ng ebidensyang naglalaman ng ginto, pinalitaw ni Bobby ang artifact na nagpapabagal sa mga opisyal ng RIPD. Ang mga dedos, kung gayon, ay gumawa ng kanilang hakbang upang mangolekta ng ginto at makatakas. Nakuha ni Roy ang artifact, ngunit huli na. Nagawa na ng mga dedo na pumunta sa mga lansangan na nagpapakita ng kanilang sarili sa publiko sa liwanag ng araw. Isang dedo ang nagbigay kay Bobby ng telepono at sinabi niya sa malaking matabang dedo na nakuha nila ang lahat ng ginto. Ang malaking matabang dedo ay nagutos sa iba pang mga dedo na simulan ang pagtatayo ng Staff of Jericho. Isang espiritual na shootout ang nangyari sa sandaling ang mga opisyal ng RIPD ay tumuntong sa mundo ng mga buhay. Ngunit bilang isang tao na lumaki mula sa panahon ng Old Western Cowboy, madaling natalo ni Roy ang mga dedos. Kasunod nito, lumitaw ang isang vortex sa langit at mabilis na sinundan ng dalawa si Bobby at ang kanyang barkada. Ngunit ang malaking matabang dedo at ang kanyang mga alagad ay hamarang sa daan patungo sa Commonwealth Building kung saan itinatayo ang artifact. Gayun din, ang mga dedos ay sumakay sa sasakyan para pigilan sina Nick at Roy sa mga lansangan. Gamit ang mga bumabagsak na sasakyan mula sa nabubulok na paradahan ng sasakyan na dulot ng vortex, mabilis na nagmamaneho si Nick upang alisin ang mga dedos na sumusunod sa kanila. Samantala, inutusan din pala ni Bobby ang iba pang dedos na dalhin si Julia sa kanya para gamitin ang dugo nito bilang sakripisyo para makumpleto ang gusali ng Staff of Jericho. Lumantad siya sa harap ni Julia na sa kanyang takot ay halos mawalan siya ng kaluluwa. Balik tayo kay Nick at Roy, kinumusta sila ng matabang dedo at ang kanyang mga alagad. Ginamit muli ni Nick ang kanyang mga kasanayan sa pagmamaneho upang makatakas sa mga ito. Samantala, sa tuktok ng Commonwealth Building, malapit ng isakripisyo ni Bobby si Julia sa artifact nang dumating sina Nick at Roy. Ngunit hindi tulad ng ibang kontrabida, si Bobby ay dumiretso sa negosyo at sinaksak si Julia nang walang pag-uusap. Nagsimula ang labanan sa pagitan ng opisyal ng RIPD at ng mga dedos. Habang abala sila sa pakikipaglaban, sinimulan ng artifact na sipsipin ang dugo ni Julia at na-activate. Pagkatapos, bumuhos ang mga patay mula sa langit. Ang dalawa ay tinapos ang dedos at si Roy ay sinusubukang sirain ang artifact habang si Nick ay nakaharap kay Bobby. Nag-away ang dalawa pero si Bobby ang nangunguna. Sa kabilang banda, nahihirapan si Roy sa artifact. Nagpasya siya na gumawa ng isang bullwhip at inipon ang lahat ng kanyang lakas sa paghila ng isang truck pababa sa artifact upang sirain ito. Nataranta, nagawa ni Nick na itutok ang baril kay Bobby at binaril ito sa mukha. Mabilis na tumakbo si Nick kay Julia, ngunit maraming dugo ang nawala sa kanya. Huminto ang oras sa kanilang paligid at sa wakas ay nakita na ni Julia ang tunay na anyo ni Nick. Sa pagbabahagi ng sandali na magkasama, sinabi ni Nick kay Julia na kailangan niyang magpatuloy at mabuhay. Sa pagsasabing mamahalin siya palagi, hinayaan ni Nick si Julia. Nang maglaon, nagising si Julia sa isang ospital kung saan isang doktor na lumalabas na buhay na pagkakakilanlan ni Mildred ang nagtitiyak kay Nick na magiging maayos si Julia. Sa kanilang paglabas, sinabi sa kanila ni Mildred na nagpasya ang eternal affair na palayain si Nick ng may babala, ngunit nagdagdag ng 53 taon sa termino ni Roy. Asar si Roy, ngunit nagbago ang kanyang kalooban nang ibalik ni Mildred ang kanyang cowboy hat. Nagtatapos ang pelikula sa pagkakaroon ni Nick ng bagong living identity, isang Girl Scout na nakasuot ng orthodontic headgear. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.